Kapag wala akong vlog ay nagsasideline ako guys na nagbebenta ng upay-upay na damit. So ayan, para sa mga gusto mag-order ng ating fashionable full season jacket. Eto, may problema tayo. May problema na naman ako. It's always have a problem. So nakikita niyo yan. Yung tubig ay pupunta sa kahoy, tapos umaagos dito. So last time kasi ay diniligan ko yung kanyang poste to cure. Ayan. Life hack para hindi natin buhusan na hagis-hagisan, disprayan na lang natin. Ayan, abot hanggang doon. Ayan. Para siya, para tubigas. Mas maganda raw kasi pag nababasa. So eto, dahil nga sa merong gap, dahil ganun yung kanyang elevation, yung gap, doon pumupunta yung tubig, tapos umaagos dito. So maganda pala lahat ng pagkakamali natin, napaganda. May magsasabi na naman, ang hirap mo talaga intindihin mo, dilasag. Ayan. Oh, yun ang ayan. Nagdidilig kasi ako dito sa poste to cure, para tumigas. Diba? Kailangan nating diligan para matigas. Okay, so siguro sa harap ay yun lang ang problema, hindi siya nababasa. Okay. Ayan. Ang problema lang kasi pag tumagal na ganyan, masisira yung yung kahoy. Ayan. Hindi maganda. And ang disadvantage dito sa poste, lulumutin yan pati sa kabila, oh. Ayan. So yun ang disadvantage ng shed na solar panel, na ang ginamit mo ay yung clamp. Sabagay, maganda tong nangyayaring ganito kasi nga para makita natin yung magiging disadvantage. And siguro pag papalitan ko na yung kahoy niyan, babawasan ko rin dito kasi binawasan ko na to. Tiniktikan ko na yan, kaya lang kasi medyo mataas pa para maganda yung elevation niya. Although elevated na rin siya, pero parang kulang. Maglulumot kasi yung yung dulo ng solar panel. Medyo mahirap linisin yan kasi nga mataas. Maganda kasi nga habang tumatagal nakikita natin, habang di pa tayo nagpapalit ng bakal, nakikita na natin lahat-lahat ng problema. At pansin ko dito, ito ang sa mga solar panel palang malalaki, malalapad, hindi pala may iwasan na yung kanyang, hindi pala may iwasan yung kanyang gitna. Medyo may konting bend dalo yung gitna niya. Sabagay, ganyan na talaga, hindi naman siguro babasag yan. Okay lang yan, okay lang, basta dito lang talaga. Ayun, kasi mabubulok yan. So kahit palitan natin ng ng bakal, kung talagang walang rubber na seal yan, tutulo, masisira din yung bakal. So marami pang kulang itong setup natin. Una-una yung kanyang rubber to seal yung kanyang mga gap, under clamp, then yung metal framing, marami pa. Then napaka-importante ang grounding kasi ito wala pa siyang proper grounding. So yun yung isang problema kasi nakakatakot, lalo kung umuulan, hindi maiwasan meron yan. Lalo kung gumagana yung inverter natin, okay, naka-grid tie tayo, delikado yan. So marami pang kulang, grounding pa niya, proper grounding wala pa. Meron akong dyan, meron akong connector ng ground. Yang kulang na lang is yung wire. Then kulang pa yon. Kasi nga wala pang dapat pala yan, yung mga solar panel dapat nakalink silang lahat yung kanyang frame. Sa ngayon wala siyang link. So kailangan pala i-link natin lahat. Kasi itong na yung railing, kahit sabihin natin naka-screw yan or naka-tornilyo sa kanyang mga mid clamp, hindi siya connected talaga kasi nga meron siyang merong coating itong railing. Tapos yung kanyang framing ng solar panel, may
tawag dito, may coating. So yun yung yun yung dahilan kaya hindi 100% na yung kanyang grounding ay hindi natin pwedeng asahan yan, kaya kailangan ng wire talaga. Tutornilyo natin dun sa solar panel, susugatin, then yun yung magiging natin. Marami pa kulang. So dito meron na akong pang grounding. Sobra pa yung ko. Pag tatanggalin ko yan magpapalit ako ng under clamp. Hindi ko na magagamit yung mga mid clamp ko. So dito meron akong ganito. Pero since nagpapalit ako ng tubular ay siguro mapapalitan. Basta lang, may temporary grounding lang siya kasi napakadelikado. Yun meron ako dito. Then meron siyang piercing plate. Yan yung piercing plate niya. Nakapagkikpitan natin masusugat yung yung railing. So kapag wala akong vlog ay nagsasideline ako guys na nagbebenta ng upay-upay na damit. Ayan. So ito, fashion style number 1. Ang ingay ng pinapanood ko. Ayan. So ganyan siya. Ganda naman, di ba? Very cool. Yan, very cool siya and ayos din naman yung kanyang. Ito kasi, itong damit na to ay pinaghalong winter and summer. So pwede mo siyang pagsabayin gamitin kapag summer at winter. Kasi nga kahit summer, naka-jacket ka, cool pa rin. At kung winter, taglamig, naka-jacket ka na, very cool pa rin. So combination, magandang klase. And kahit na maulan, ito yung harvest natin today. May nakaupo dito. Maganda kasi dinadry ko to So maganda kasi si Day yung kanyang nabubong init ano ba to? Nagiging source pa rin siya ng pwedeng mag-dry dito kasi mainit yung kanyang likod. Parang ginagawa natin sa mga ref natin. Kung tag-ulan, pwede tayong mag-dry ng brief, panty, ganun, basahan, nisnis doon sa kanyang likod. So parang ganito rin to. So ang harvest natin at this time, maulan, ay nasa 700 watts. 300 per string. Yun. And ang nagamit lang namin for this overnight ay 20% kasi nga 80% kanina umaga. And now 88%. 90-100. So 10% na lang ay mabubuo na ulit yung aming magdamag. So ayan, para sa mga gusto mag-order ng ating fashionable all season jacket lang hiya.